ko kayo kung nasaan ako ngayon mga Inday. Andito po ako sa Canliraman Island. Ito po isla na ito mga Inday is 2 hours lang po, malapit na ako sa Malaysia. Stranded po ako dito ngayon mga Inday dahil sa bagyo at walang biyahe. So ako lang po dito na iwan na guest mga Inday kasi yung ibang guest na kasamahan ko kahapon or yung 4 days nag-special trip po sila. Nagbayad po sila ng additional sa speedboat at mahal yon, mga 24,000 or 20k, ganun mga Inday. Nagbayad po sila para lang talaga sila makauwi. Ako kasi hindi ako pwedeng umuwi kasi may agenda ako pagkatapos ng tour ko dito sa mga isla dito sa Balabac mga Inday. Ito po yung pinakadulo ng Palawan na malapit na sa Malaysia at saka sa Brunei. Pagkatapos po kasi ng 4 days and 3 nights ng tour namin is mamimigay po ako ng konting bigas at grocery doon sa Balabac town mga Inday. So while po ako nag-tour dito, kasama ko pong iba yung guest, may kinontak po ako doon sa Balabac town, si Ma'am Grace. Sila na po yung nagre-repack at nagre-repack din ng mga grocery mga Inday. Tapos pagkatapos dito, ako na lang yung naiwan. Tapos pumunta kami doon. At ang lakas-lakas ng hangin. Cancel lahat ng trip. Pero yung mga kasamahan ko kanina is talagang nag-speedboat sila. Pabalik doon. Para hindi lang ma-miss yung flight nila. Tapos ang lakas-lakas ng hangin dito mga Inday. At walang connection talaga dito. Ilang araw na akong hindi nakapag-upload o nakapag-update sa inyo mga Inday. Kaya kung ma-update o makapag-upload ako, ibig sabihin may connection ako. Kasi dito kasi is a remote island eh. Walang kuryente, walang signal. May tubig sila dito mga Inday, may balon sila pero wala silang gripo. Talagang remote island pa mga Inday at ang ganda-ganda sobra. Ang dami ko ng isla na napuntahan pero ito ang Balabac, especially sa Unok, is one of my best and favorite island mga Inday na napuntahan ko. Grabe ang ganda doon. Talagang kung may utang ka, hindi mo maiisip yung utang mo. Kung may problema ka, hindi mo maiisip yung problema mo kasi ang ganda-ganda dito mga Inday, ang ganda doon. Napuntahan ko po dito sa Balabac mga Inday is 8 isla, pang Siam po yung town na Balabac na pupuntahan namin mamaya. At yung naiwan lang po sa akin dito is yung isang crew, yung chef at yung tour guide namin, sinamahan yung mga guests pabalik ng Buliloyan Court. So mga 2 hours papunta ng kabilang isla mga Inday. So ayun, hindi ko na nakontak yung family ko kasi almost 5 days akong walang signal mga Inday. And may signal dito pero on and off, depende sa lugar na pupuntahan namin. Pero dito sa accommodation namin mga Inday, dito walang signal. At yung unang gabi ko sana is gusto kong matulog dito mga Inday sa huts dito. Yan. Pero yung kasamahan namin ng mga guests is dun sila na part banda natutulog. Tapos ang layo ko sa kanila at walang kuryente dito sa isla na ito mga Inday. Pero may generator sila na maliit. So yung generator nila dito is umaandar lang siya alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tapos napapatay yung generator nila. Pero okay na din as long as may ilaw kami kapag kumakain kami. Tapos ang saya, kahit na may bagyo dito mga Inday, ang saya namin. At yun nga lang, pagkatapos ng saya, stranded kami. Ako, stranded mga Inday. At sabi ng advisory, hanggang 26 pa daw. Ano na ngayon? 22. So, hindi ako pwedeng magtagal dito hanggang 26 mga Inday. Kasi, yung flight ko supposedly is from 15 to 27 yung flight ko. Pero, gusto ko pang mag-El Nido. Gusto ko pa rin ding mag-Coron. Sabi ko, 19 to 22 nasa Balabac ako. Pagka 23 is mamimigay ako ng bigas. Magdi-distribute ako dun sa Balabac town. At saka yung mga crew dito, mga Inday, yung Mantak crew, Travels and Tours, sila din yung tutulong sa akin mag-distribute ng mga grocery doon sa family local ng Balabac Island. So, sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal dito kasi yung flight ko is 27. So, 23, dapat nagbibiyahe na ako papunta ng El Nido. Kasi yung biyahe ng mga Inday is
umaabot siya siguro ng 9 hours, ganun, or 13 hours. Sobrang layo. Tapos sabi ko, pagdating ko ng El Nido, hindi nga ako aabot ng 2 days or 3 days. Hindi ko rin ma-enjoy yung yung stay ko doon. Kasi sa before 27, dapat andun na ako sa Coron. Kasi doon sa Coron yung flight back ko pa Cebu mga Inday. Sabi ko, ay naku, ang hectic ng schedule ko. Tapos nagpapagawa ako ng itinerary doon sa ticket na nakuha ko. Ginawa na ko ni Ma'am Grace. Pero sabi ni Ma'am Grace in the last na maging superwoman daw ako dahil yun nga, halos ang laki kasi ng Palawan at saka yun din yung isa ko sa goal na all over the Palawan maikot ko or mapuntahan ko from dulo to dulo yung makita ko mga Inday. At yun yung goal ko dito pagpunta ko sa Palawan. Sabi ko, ay nako, ang hectic ng oras, hindi ko kaya, mamimiss ko talaga yung flight ko. Kaya yung 27 na flight ko mga Inday is nag-book ulit ako ng 31. So hanggang 31 ako dito sa Balaba, ay sa sa Palawan. At yung 27 na ticket ko is natapon na lang kasi gusto ko sana siyang ibenta sa mga tao na andito sa Palawan, pero hindi ko alam kung sino. Kaya ayun, hindi ko rin siya nirebook mga Inday kasi kapag nirebook ko siya, same lang or mas malaki pa yung mababayaran ko kapag nag-rebook or nag-book ako ng bagong ticket. So nag-book na lang ako ng bagong ticket mga Inday. Sayang siya, pero parang sobrang hectic ng oras ko mga Inday. Kasi ito kasing free na ito, ang free na ito mga Inday. Alam niyo ba ang Balabac area, Balabac na mga isla, ang hirap-hirap pasukin. Ako mahilig ako mag-DIY sa mga travel ko. Ako lang mag-isa. Sunod ko lang yung mapa mga Inday. Pero before ako pumunta dito sa Balabac, nagre-research talaga ako. Hindi siya pwedeng i-DIY kasi ang hirap. Sobrang hassle. Dapat pa lang, andun ka pa lang sa Puerto Princesa or andun ka pa sa area na may signal ka mga Inday, dapat may contact ka na dito sa port papunta ng Balabac. Kasi pagdating ng port dito is wala nang signal. So wala ka makontak. So dapat before ka pupunta dito sa Balabac Island, dapat may contact ka na agency or kakilala mo. Tapos ayun na nga mga Inday, pag contact ko, pag post ko sa Facebook ng Balabac Tours, nag-comment dun si Ma'am Grace sabi ko kasi magkano. So nag-message kami ni Ma'am Grace. Yung nalaman ko is 14,000 per pax. Sabi ko, wala, ang mahal. Ang mahal mga Inday, 14,000. Mga aso. Ang mahal, 14,000. Tapos, naisip ko, while nag-check ako sa satellite, may nakita akong group of people sa isla ng Balabac na maliit lang yung tribe nila. At isa din to sa gusto kong makita or ma-experience, yung makita yung mga katutubo or mga ninuno or yung mga tribo na nasa area na gusto ko silang makita yung panghanap buhay nila, yung buhay nila, kung paano nila sinasurvive yung mga daily lives nila. Gusto ko mga Inday. Tapos may nakita akong maliit na paaralan, may maliit na school. Sabi ko, may ano naman ako dyan, may savings naman ako, or hindi savings, yung may naipon ako para sa ipamimigay ko sa mga tao. Kasi yung ginagastos ko sa pag-travel ko mga Inday is iba yun sa sinisave ko. Bale, yung isa yun sa mga tithes or savings ko para maitulong ko sa ibang tao. Kaya nagpapasalamat ako pag may blessings ako na nadarating sa akin, kinukunan ko yun ng 10% para yung 10% ibigay ko sa church at saka yung 10% is iipunin ko para maitulong ko sa ibang tao. So may natira ako doon mga Inday. So sabi ko, ay why not mag-donate ako ng school supplies. So sinabi ko kay Ma'am Grace, sabi ko, Ma'am, pagkatapos po ba ng tour is okay lang na mag-donate ako ng maliit lang na school supply na kaya ko lang yung 20 to 30 na mga bata. Sabi ni Ma'am, bakit po Ma'am, ano yan? Ayun, nag-usap kami mga Inday. So hindi ko in-expect na pag-uusap namin, sinabi niya sa boss niya na yun yung plano ko. So instead of mababayaran ko yung 14,000, ginawa nilang free. Sabi niya, Ma'am, free ka pero change yung schedule mo kasi yung schedule namin is 19 to 22. Sabi ko, wow, free. Sabi ko, yes Ma'am, willing ako i-change yung schedule ko kasi supposedly 15 ako darating ng Palawan at 16 to 19 Babalabak na ako mga Inday. So malayo pa yun.
sabi ni ma'am. Sabi ko sa sarili ko, ay free naman yun. So why not i-change ko yung schedule ko? Kaya doon ako nag-rebook ng another ticket mga inday para makuha ko tong free accommodation or tour na ito. Tapos while andun pa ako sa Cebu, iniisip ko, na-excite ako. Hindi ako na-excite sa tour, pero mas lalong na-excite ako doon sa pamimigay ng school supplies sa mga bata or doon sa mga tripo or sa mga local na tao dito. So ayun na, change ko yung ticket ko. Tapos sabi ni ma'am na susunduin lang daw ako. Kaya doon pa ako sa Puerto Princesa mga inday, nabili na ako ng grocery. Tapos yung bigas, pinadala ko na lang yung pera sa kanila para mabayaran yung bigas. Sila na yung magre-repack while on tour ako. Sabi ko, uy, ito na, grab the opportunity mga inday eh. So it's, alam nyo, ang saya kasi sa edad kong to, na-experience ko makita itong mga isla na itong mga inday. 2 hours pa lang malapit na ako sa Malaysia. At tinatanong ko yung mga tao dito is nakapunta na ba sila sa Malaysia. Sabi lang, oo ma'am, yung nakausap, nagpunta kami ng pangalawang isla nung first day. Nagpunta kami sa Patunggong Island. Andun si nanay tawag ko sa kanya. Napaka-joker niya mga inday. At siya pala yung may-ari ng isla na iyon. So, sabi niya sa akin, dun nga daw siya sa Malaysia ng anak. Sabi ko, pwede bang pumunta ng Malaysia? Sabi nila, hindi na daw kaano kaluwag ngayon dahil dong nangyari kay Alice Go na parang may sabi-sabi na dito siguro dumaan si Alice Go. So, ayun mga inday. Ang saya ng experience ko dito, even though after ng grupo namin, at saka yung grupo na nasalihan ko mga inday is pareho kami ng vibes, like walang mga OA, walang mga arte, kung anong meron, ganun talaga mga inday. Ang saya-saya. After nun, nabahala na kami. Kasi pagdating namin kahapon dito, sabi ng chef, uy, cancel yung trip bukas, walang biyahe. Ha, ganun. Sabi nila, babalik daw yung biyahe, is 26 pa. Sabi ko, ala, hindi na ako makapag-Il Nido or Coron nun, or diretso na ako sa Coron. Sabi ko, ay okay lang yan, at least ba, malibot. Kasi yung Balabac Island, hindi pa ako nakapunta ng Balabac Town talaga, yung malaking isla. Kasi yung pinupuntahan namin dito is yung mga liliit lang na isla. So ngayon, mapupuntahan ko sa mga inday kasi doon kami mamimigay. So, ngayon, i-update ko na lang kayo mga day kung ano yung pangyayari ko dito. Which is, sabi ng taga dito nung hindi pa ako nakapunta dito sa Palawan mga inday, sabi nila na mag-ingat ka dito sa Palawan at huwag kang pumupunta sa mga area na secluded na walang tao, lalo na paggabi kasi marami dong mga pulahan kaya mga inday pa. Tapos nung andun ako sa Puerto Princesa, while nag-wait ako sa tour kong ito, 5 days ako nagstay doon. During daytime lang ako naggagala kasi natatakot nga ako kasi sabi nila kapag gabi na daw posibleng may mangyari na hindi maganda kasi may iba daw na nilalagyan ng mga tinik yung daan para masira yung gulong mo, tapos kikidnapin ka or tutorturin ka, may gagawin silang masama sa'yo, or diba yung iba kapag nagdadrive ka sa daan binabato ka nila. Ayun mga inday, yun yung sabi nila na wag akong aalis kapag gabi na, especially kapag makadaan ako ng walang ilaw or madilim na daan. So, ayun dito mga inday, yung mga, ako kasi kapag bago ako sa lugar, gusto ko talaga makita eh. Kaya kahapon, before ang breakfast, maaga ako nagising, naglalakad-lakad ako dito. Kasi itong isla na ito, hindi siya masyadong kalakihan, hindi din siya masyadong maliit. Kaya lang, pero naghanap sila sa akin kahapon. Sabi lang, nasa na to si Ma'am Heart, nasa na si Ma'am Heart, kasi natatakot sila mga inday. So doon sila pumunta doon, pero ako hindi ako nagpunta doon ako nagpunta kasi may nakita akong local. Pag kasi may nakikita akong local, tinatanong ko, in-interview ko kung pamumuhay nila dito. Tapos dito ko nalaman mga inday na sa isla sila nakatira, dito na rin sila pinanganak, pero hindi pangingisda yung pangunahing pangkabuhayan nila dito. Yung pangunahing pangkabuhayan nila dito is yung pagsisiweeds. Sabi ko, bakit walang mga tao? Tingnan yung dagat mga inday oh. Yan, yung mga bangka na yan is hindi yan for pangingisda. Yan, ginagamit lang nila yan papunta ng bayan. Saan ang hangin? Hangin mga inday.
dilim na doon. Yeah, sabi ko, ang lalaki siguro ng mga isda dito. Kasi walang mga taong nangingisda eh. Yun, yung bayan mga inday, yung isla na yan, yan po yung tinatawag na Siksikan Island. Yan po kami huli ng puntang hapon. Tapos, sa likod po ng isla yan, yan po yung bayan. Yung malaki pong bundok. Ayan. Ayan, doon po yung bayan. Tapos, yun yung accommodation namin kung saan ako natutulog. Basta ng hangin dito mga inday, oh. Malamig lang pa tuwing gabi, tsaka hapon. Dito talaga mga inday, wala talagang signal. Kailangan ko pang magtambay doon para makasignal. Tapos na i-impake na sila. Ayun po yung chef namin, yung crew. Ayun po. Ayan, nag-i-impake na po sila. Ako naman, hindi pa ako nakapag-impake. Dito kami nagdi-dinner, kumakain ng inday. Ako yung gamit ko lahat, nabasa lahat yung gamit ko, yung papunta kami dito. Kasi yung bag ko nabasa sa bangka. Kaya sinampay ko lahat mga inday. Dito po yung mga iba kong kasamahan na guest natutulog. Yan. Tapos ito po yung mga gamit ko. Ayan o. Yan, sampay lahat. Yung bra ko. Ayan o, ang dami kong sampay dito. Diba, sampay. Tapos yung higaan ko. Kasi nga, kapag bumupunta kayo dito sa isla ng Balabac, huwag niyong isipin na yung tour na ito is pang luxury. Kasi nga remote island, diba? Kaya before ako pumunta dito mga inday, nagre-research talaga ako. At kaya nga remote, diba? Hindi masyadong taong pumupunta dito. Tapos nagdala na rin ako ng ilaw. Ayan, pag ilaw sa gabi, buti na lang may generator sila dito. Kahit na limited yung time. Tapos, ayun yung kama ko. Supposedly kasi, yung kama ko mga inday, yung bed ko is andito yan. Andito yan. Tapos nung una kaming gabi dito natutulog, tumulo. Ayan yung tumulo mga inday. Tapos yung pagtulo is dumiretso dito sa mukha ko. Sabi ko, uy, natulo na. Tapos nababasa na yung foam ko, kaya transfer ko dyan mga inday. Kaya ang buhok ko para na akong aswang. So, mag-i-impake na muna ako kasi transfer ako mamaya sa Balabac Town. At sana hindi ako mabasa at titila yung ulan. Kasi yung ulan, ang sa hangin, dala kasi ng hangin, ang nakadlak ng hangin. Tapos basa pa po mga inday, kasi sumakay ako ng bangka kanina. Yung first night ko na narinig ko yung sounds na yun mga inday, natatakot ako. Yun pala, ibon lang pala dito. Mga trip po tayo kung natin yan. Ay, nakalimutan kong sabihin ni Ma'am Grace yung grocery na isasama sa biga. Okay na po. Okay na? Okay. Ito po yung mga... Ilan tayo mamimigay, ma'am? Ngayon na?
Walking distance lang po. Wow. Ang lamig. Pakipasok na lang po. Thank you. Ano nyo? Kailangan po ba ng kape? Kape, ay, may tindahan naman po dyan. Meron po. Ako na lang po, sir. Thank you, maraming salamat. Ano lang po yung sabihin lang po sa... Sa wakas mga Inday, andito na ako sa Balabac Town at makakatulog at makakahiga ako ng maayos na dito. At may aircon na rin. So, ito po pala yung agency na nakuha ko dito sa Balabac mga Inday is Manta Balabac Travels and Tours. So, thank you so much po kasi sinundo po nila ako doon sa isla ng Canimeran Island. Dinala po nila ako dito sa Balabac Town, which dito po ako mamimigay ng bigas, grocery at mga school supplies ng mga bata. At sinundo po din nila ako sa port. Yung boss po nila ni Sir Michael. Tapos sila na din po ang nagpa-reserve ng homestay ko dito sa lodging house sa Balabac mga Inday. At ang lapit-lapit ko na po sa Malaysia. At gusto ko sanang pumunta ng Malaysia, pero ngayon nga lang sabi nila is kailangan mo din ng passport, pero hindi ko dala yung passport ko dito. Tsaka risky mga Inday na tatawid ako papuntang Malaysia. So hanggang dito muna ako ikutin natin yung lugar dito sa Balabac area, which is itong Balabac na town po mga Inday is remote po siya at wala po siyang mga daan masyado at puro po siya gubat. So, may mga tribo po dito. Sana ilang araw ako magstay dito kasi stranded nga tayo. Hindi ko alam kung kailan ako makapagbiyahe ulit. Inaantay ko lang yung advisory ng Coast Guard kung may biyahe pabalik na ng Palawan mga Inday. So, magpapahinga na muna ako. Yung mga damit ko basa, sinampay ko muna. Lakas-lakas ng ulan dito mga Inday. Pagdating namin dito, okay yun kasi hindi pa umulan na masyado. Pero pagpasok ko talaga, pag alis na nila ni Sir mga Inday, grabe ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. So, sana maging successful yung agenda ko tomorrow mga Inday at napapasalamat ako sa Manta Travels and Tour na tinutulungan nila ako dito na I feel so safe mga Inday nang dahil po sa kanila. So, magpapahinga muna ako mga Inday and sana andyan pa rin po kayo, subaybayan ang journey ko, ang buhay ko, kung saan man ako naroroon, mga pangyayari sa aking buhay mga Inday on the way, kung saan man ako pumupunta. At sana andyan pa rin po kayo na nag-subscribe, nag-share, nag-like at nag-comment kasi yung opinion nyo po sa comment section is binabasa ko po, hindi ko nare-replyan isa-isa, but binabasa ko po lahat ng mga opinion ninyo. And maraming salamat po mga Inday and see you in my next video po. Abangan nyo lang po yung mga isla na pinupuntahan ko dito kasi may iba po yung video na i-edit ko po yung mga Inday. Lahat po ng mga isla na napuntahan ko dito sa Balabac Island. Ayan. Maraming salamat po mga Inday at magpapahinga na ako. God bless.